tinanggihan ng pabor ng isang congressman. Bigla-bigla na lang, nakalista na siya. Nakita niya yung logic nito? Nakita niyo ba yung logic ng kabalbalan na, oo, ako pa ba naman? Paminsan-minsan pag wala kang ginagawa sa opisina, no? Mag-ano ka na lang eh. Mag-risk. Yeah. Oy, nilalagnat ako. Hindi! Last topic. Last topic na natin. Ito na yung main topic na lang. Ito yung panguli. Tinanggihan ng pabor, biglang may maleta. Ang katotohanan, lalabas din. Di ba? Okay lang, Bibi. Saturday naman. Bukas. Dito. Oya suminasay. Choto sumimasen. Kono den siya. Wayukus kachuwa de. Kamas ka, Ma'am Caroline. Pinipilit nyo ako mag-Japanese eh. Punya, napanood nyo ba yung video nito? Puta, lumusob ka agad si Congressman Alvarez, oh. DDS to, ha? Punya, dami ng mga DDS. Si Sal Panelo rin, no? Ang sarap. Oo nga, pala, topic yung mga rin yung kay Sal Panelo. Daming topic ngayon. Punya, ang dami kong boka. No? Ang dami kong boka eh. Punya, bakit biglang nadawit si Jose Alvarez? Bakit? Porque tinanggihan yung pabor? Biglang may maleta na daw siya. Coincidence o ganti ng ina nila? Pucha, gumaganti kayo? Harap-harapan, pero nakita niyo ba yung punto? Ang may pakana ng 18 Marines, si Mike Defensor. Di ba? Ang may pakana ng impeachment, si Mike Defensor. Pero, nung nag-receive siya sa text, pinapa-endorso niya, nangyari na yung 18 Marines. Di ba? Ngayon, pinuri niya. Man of principle daw to. Si Congressman Alvarez. Ibig sabihin, pinuri niya, maprinsipyo, kaya siya ang pinag-iendorso ng impeachment. May tiwala. All of a sudden, nasa listahan na siya ng affidavit na nakatanggap siya ng maleta. What the heck? Nakakalito. Diba? Kasi, can you imagine? Sinabi na man of principle ka, meron nang lumabas na yung 18 Marines, nung tinext ka, putya biglang tumanggi ka, biglang isa ka na sa binigyan ng 18 Marines? Ano yun? It's either hindi muna niya ni-review, tapos tinanong niya kung pwedeng i-endorse, kasi may prueba eh. May text message eh. Ayan oh. May text message. May text message na pinakita. Ito mga mandirigma Ang tanong dito hindi kung sikat si Alvarez o hindi eh. Kasi hindi ko na siya namukhaan, puti na yung buhok eh. Parang ako eh. Di ba? Sabi ko po siya na, mag-iitim na nga ulit ako ng buhok. Kasi si Alvarez, ang tanong eh, bakit bigla siyang napasok sa kwento ng umunoy mali-maletang natatanggap matapos siyang tumanggi sa isang political request. Siya kung totoo yung allegation na humingi ng endorsement, which is totoo dahil pinakita niya, di ba, Mary Cachola? Oh, humingi ng endorsement yung mismong gumawa ng 18 Marines. Tapos nung tinanggan yung impeachment ni Alvarez, bakit pagkatapos nung bigla siyang lumitaw na nandun na siya sa affidavit ng mga testigo? Coincidence lang ba? O may mas malalim na dahilan? Kaching-kaching kaya? Mga mandirigma,
Tanungin ko kayo ng simpleng tanong. If somebody asks you for a favor, tas tumanggi ka, tapos ilang araw o linggo, pagkatapos nung biglang, puta, nadamay ka na lang sa isang malaking kontrobersiya na ang may pakana yung humingi sa'yo ng pabor na tinanggihan mo, hindi ba mapapaisip ka rin? Because that is exactly the question, no? Na karamihan ng tao tinatanong tungkol dyan sa sitwasyon na yan. Bakit si Jose Alvarez nadawit? Bakit ngayon? And why is this particularly pertaining sa kay Alvarez pa? Kahit yun na yung nangyari. Pinuri mo. Kasi tinanggihan? At Ang bilis mo. hindi na natin kaya pwedeng tanungin eh. Nagpakita na siya ng preba yung text message eh. Pinakita niya na tumanggi siya eh. Di ba? I think no. Coincidence ba? Or retaliation? Now let's be clear. No? Nobody should be convicted by rumors. Nobody should be condemned by gossips. But, syempre, dapat hindi rin natin i-ignore yung suspicious na timing. Because timing matters. Timing tells stories. Timing reveals motives. Ang sarap ulit-ulitin eh, no? Kasi, yun naman yung mga totoo eh. It's all about timing. Alam mo yung timing? No? Na nagbayad ka ng mamahaling hotel sa Tagaytay, tapos biglang may period yung jowa mo. What a timing! Natural, mapapatanong ka eh. Bakit ngayon? Bakit ngayon? And this is where the issue becomes bigger than Jose Alvarez. Because the real issue, of course, is credibility. Di ba? If a witness suddenly mentions a persons after political disagreements happened, people will naturally ask questions. Not because they are defending Alvarez, but because they are defending logic. Di ba? Libre lipstick. Saan? Oh. Now let's go deeper. Suppose somebody truly receives illegal money. Why should investigators have documents? Diba? Kailangan may records. Kailangan meron silang corroboration, witnesses, evidence. Not merely names. Hindi lang dapat torya-torya lang. Hindi lang accusations. Because accusations are easy. Diba? Parang yung mga chicks sa akin, easy. Joke lang. Evidence is difficult. Diba? Evidence is difficult. Parang, alam mo, napakadaling magsabing may multo sa bahay eh. Uy, kakita ako multo, mayroong multo dyan. Pero ibang usapan kapag kailangan mo nang magpakita ng litrato ng multo. Tapos ang pinakita mo, litrato ni Marcoleta. Kalahati lang kaming maniniwala nun. And that is why many people are now examining the sequence of events. What happened first? Mali! Sino kumausap? Kung kani-kanino? Who requested what? Who refused? And when exactly, no? Kailan nagpakita yung aligasyon? Because chronology matter. Diba? It matters. Chronology. Parang detective story yan eh. No? Kapag mali ang timeline, bumabagsak yung buong kwento. Diba?
And here lies the bigger political question. If someone is known as a man of principle and refuses a request because of his position, should that automatically make him a target? Kaya ba nangyari yun? That is the concern being raised by supporters of Alvarez. Because from their perspective, it creates a dangerous message. Agree with us and you're safe. If not, chuk-chak. Bagsak ka dun sa listahan. Pag nag-disagree ka, suddenly your name appears somewhere. Now, whether that conclusion is true or not, one thing is certain. The public deserves answers. Not slogan, not noise, not drama. Kailangan namin ng answers. Because if the allegations are true, patunayan nyo, prove them. If the allegations are safe, expose natin. Either way, evidence must win. Not politics, not revenge, not speculations. Kaya mga mandirigma, tandaan nyo ha, the strongest accusation in the world is still weaker than solid evidence. And the most dangerous questions being asked today is not whether Jose Alvarez was named. The most dangerous question is why he was named. Because if a man refuses a political favor today and suddenly appears in affidavit tomorrow, the public has every right to ask, coincidence lang ba yan talaga? O may ibang kwento na hindi natin nakikita? Magandang gabi po sa lahat. Bye for now. Ciao. Joke lang. 122 na no? Nakakaya naman kay Boss Jordan G. Baka maano no? So, bye for now. Ciao!